Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa issue ng ating bayan. Ito may reaksyonan tayo mga kaburoy. Itong sinabi ng ating Chief PNP kasi hindi ko ito matiis eh. Ako ay isang simpleng mamamayan lamang dito sa ating bansa at nagmamatsyag sa pangyayari sa mga isyu na ang sambayan ng Pilipino, mga katulad natin na mga simpleng naghahanap lamang ng katahimikan dito sa ating bansa. Ngunit, hindi lahat ng panahon, isyu na tayo ay tumahimik lamang. Lalong-lalo na itong sinabi ng ating Chief PNP. Para bang sinabi niya na okay lang na magdroga para makapag-overtime sa ating trabaho. Ano na bang nangyari sa mga opisyal ng ating bansa? Parang, ano ba? Nako, ano na, sus, sa Bisaya pa, unsa na ang nahitabo sa atong nasod karong panahon na. Samantala, noong panahon ni Pangulong Duterte, ang mga drug lords, drug users ay nagtatago dito sa aming barangay lang. Nako, hindi namin alam na yung kapitbahay namin ay drug users na pala. Dahil natakot sa sinabi ng ating dating presidente na si PRRD na sumuko na kayo. Kasi kung hindi kayo susuko ay talagang may mangyayari sa inyo. Yung iba naman, sabi nila na papatayin daw. Pero para sa akin, hindi yung literal na papatayin. Yun ay panakot lamang. Di nga natin alam na yung nagpatayan, yung mga mismo, yung mga drug lords na kasi nilinis nila ang kanilang komunidad. Kasi yung iba, marami nang nalaman sa mga isyu na talagang madiin sila sa kanilang ginagawa. At ngayon, yung presidente pa na nagmamalasakit sa ating bansa, yun pa ang ididiin. Ano ba ang nangyari? Ako ngayon ay hindi naman siguro matanda pero nasa middle age na. Pero nang isinilang ako sa panahon lang ni Pangulong Duterte na may nagmamalasakit sa mga isyu, lalong-lalo na sa droga, na talagang number 1 na makasira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ngayon, siya pa ang lilitisin, siya pa ang ipapatawag sa Senado at nagpapasalamat naman tayo na nadinig natin yung sinabi ng dating presidente. Ako ay hindi vlogger at hindi ako nagpapapansin dito sa social media para madinig ang aking saloobin bilang isang mamamayang Pilipino. Pero sa nangyari ngayon, parang gusto ko nang mag-vlog para mas maraming tao na nagsasabi sa katotohanan lang. Hindi kagaya sa ibang narinig ko kasi palagi akong tumitingin sa mga social media. Marami akong nadinig na ito si ito si Juan, ito si Pedro ay binabayaran ng isang politiko o yung sinasabi nila na mataas na may kapangyarihan dyan daw sa Malacanang. Pero itong sinabi ko ay base lang din sa narinig at nasubaybayan ko sa mga vloggers na palagi kong pinapakinggan, palagi kong sinusubaybayan. Lalong-lalo na yung mga vloggers na nagsasabi lang ng katotohanan. Balik naman tayo dito kay Marbil. Para sa akin kung ako yung Chief PNP, nako, hahanapin ko yung mga taong gumagawa ng mga anomalya, lalong-lalo na yung droga, yung pagkawala ng mga kabataan na hanggang ngayon walang investigasyon. Inuna pa yung politika dyan sa lower house at sa upper house, lalong-lalo na yung sa lower house, yung sa kongreso, yung tinatawag nila na nadinig ko sa kanila, yung tinatawag nila na tuwadkom daw. Nako, ano bang ginagawa? Ano ba yung tuwadkom na yan? Puro na lang isyu sa droga, about Duterte, pumatay daw ng tao, may EJK daw. Ano ba ang in-issue dyan na gustong palabasin sa tuwadkom o huwadkom o kuwadkom ba yan? Ano bang tawag dyan? Ang issue natin ngayon, yung kahirapan, issue ng korupsyon, yung issue ng mga kabataan na nawawala. May nagsasabi pa na kinuha yung mga laman loob at bininta sa ibang bansa.
yun ay sabi-sabi lang. Yung kidnapping na nangyari sa isang vlogger daw na Amerikano doon sa Zamboanga del Norte. Ano bang bayan yun? Sibuko? Parang Sibuko yata. Hanggang ngayon, may updates naman nung last week. Pero ngayon, wala nang updates. Ano ba nangyari? Bakit sa simpleng issue, mas lumala pa? Ngayon, may sinasabi na naman na si BP Sara na naman yung titirahin doon sa Quadcom. Nako, kumukulo yung dugo ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Umayos naman kayo dyan sa ating gobyerno. Itong si Marbil, hindi ko maintindihan kung anong pinagsasabi nitong Chief PNP na ito. Chief PNP, ano na ba nasa utak mo? Nagtatanong lang, gumamit ka din ba? Ano bang nangyari sa inyo? Bakit ganun yung sinabi mo? Tapos kapag may nag-react sa inyong sinasabi, magagalit kayo. Paano hindi magagalit ang taong bayan sa pinagagawa ninyo?